Patuloy pa ring trending sa kasalukuyan ang programang Showtime ng Kapamilya Network, pati na ang MTRCB at si Chairperson Lala Soto ay mainit ngayong pinag-uusapan sa social media. Ito ay kaugnay ng pagsuspinde ng ahensya sa programa nila Vice Ganda dahil sa mga nilabag umano nitong mga alituntunin ng MTRCB. Matapos maipalabas ang suspension order, ay kanya-kanyang nagpahayag ng kanilang saloobin ang mga host ng Showtime at ipinakita nila ang pagkakaisa sa mga kasama sa panahong dumaraan sila ngayon sa pagsubok. Nanindigan naman ang Kapamilya Network na walang nilabag na batas ang programa at iapila nila ang desisyon sa ahensya. Samantala iba-iba naman ang opinyon ng publiko, maraming kumampi sa MTRCB, at tama lang daw na bigyan ng leksyon si Vice Ganda dahil sumusobra na raw ang mga naughty jokes nito on national television. Gayunman marami pa rin ang sumusuporta sa Showtime at kila Vice Ganda. Tila nami-personal daw ang MTRCB at sadyang pinag-iinitan lang ang naturang programa. Komento naman ni Christy Permin ay hindi lang ito ang mga naging violations ng program at ni Vice Ganda, marami pa raw itong nalabag na batas na nakabinbin pa rin para dinggin ng MTRCB. Pinag-uusapan po ang 12 araw na suspension na ipinataw ng MTRCB sa programang It's Showtime. Tama, Romel? Correct, nanay. Kaya naman talagang tumigil na naman ang mga marites dahil inaalam kung ano-ano ang mga ito at kung kailan ito magsisimula. Yun ang mga tanong nila ngayon, nanay. Kung kailan daw ito magsisimula suspension. At eto nga po, hindi naman po agad-agad yon. Siyempre, mag-EMR pa po ang It's Showtime at nakaplano naman po talaga ang ABS-CBN na magbigay ng kanilang paliwanag. Mag-EMR po talaga sila. At kung sakali po na hindi matatanggap ng MTRCB ang nilalaman ng kanilang motion for reconsideration, meron pa po silang option. Ang sa Office of the President naman, pagkatapos ng 15 araw na matanggap nila ang pagtanggi ng MTRCB. Ganun po yun. Kaya hindi po agad-agad na off the air ang It's Showtime. Hindi po ganun kadali yun. Pero, eto Romel, ang mahalaga. Bukod po sa 12-day suspension na binigay ng MTRCB dito po sa It's Showtime, marami pa palang ibang kaso na nakasalang sa MTRCB ang programang ito. Alam mo, ito'y nakapag-file na sila ng MR. Nauna lamang na lumabas itong kina Vice Ganda at kay Ayon Perez. Pero sa dami po ng nagre-reklamo at nagpa-file ng kanilang mga complaints sa MTRCB tungkol sa programa, marami pang naiwanan doon. Nakasalang pa. At yan ay hindi po natin alam kung paanong maaaksyonan. Kaya mahalaga na yung mga warning nung una, di ba? Yung mga warning nung una, lalo na yung pagsasalita ni Bong Navarro noong June 3, ng salitang pag-aari ng babae, di ba? Sakop kasi tayo na MTRCB, hindi natin po pwedeng banggitin yung salita na nagsisimula sa letter T, di ba? Yun po ay talagang naroon pa, pati yung iba pa pong pagkakasambit ni Vice Ganda at ng iba pang mga co-hosts na talaga namang nagmarka po sa publiko at inireklamo nga po sila sa MTRCB. Marami pa yun, Romel. So itong 12-day suspension na ito ay umpisa pa lamang. Umpisa pa lamang ito. Ayan na. So, ibig sabihin talaga, mabusisi talaga po ito. Kaya ang tagal nating inantay, almost a month tayo nag-antay ng birthday. Para July nagsimula ito. Dalawang buwan. Dalawang buwan na pala. Dalawang buwan, di ba lahat ay naghihintay, lahat ay nag-aabang. Matagal. Kasi nga po, nilinaw ng MTRCB na yung mga bagay-bagay na inirereklamo na wala naman pong kinalaman sa batas at sa matinding ipinagbabawal ng kanilang ahensya, pinalalampas na yon. Kumbaga, doon po natin makikita yung pagiging parehas ng MTRCB sa mga programa sa telebisyon. Pero yun talagang hindi na talaga mapalalampas. Kailangan na po talagang mag-issue ng desisyon ng MTRCB bilang leksyon sa mga programa at mga hosts na hindi sumusunod sa kanilang mga alituntunin na inilalatag sa MTRCB.
Yun yun. Di ba? Ay, naku, nakalungkot. So, ang ibig mo sabihin, nanay, kunyari, itong 12 days na to, sa iba pang kaso, another iba pa, so, madadagdagan ito kung pagka Hindi. mag-iisa-isahin. Hindi pa natin, hindi pinag-iisa yon kung ano yung Ay. problema, individual na problema ang dumadaan sa monitoring, adjudication, legal at kay Chairman Lala Soto. Yun yon. Hindi pwedeng pag-iisahin. Kasi kung pag-iisahin, paano na? Di parang, eto na nga, kahapon pa lang, binasa na natin yung mga mensahe na tinatanggap natin. Anong 12 araw? Sapat na ba yan? Hindi tama yan. Dapat dyan, mas mahaba para makakuha sila ng leksyon sa ginagawa nila, para magkaroon sila ng disiplina. Yun ang natanggap natin kahapon, di ba? Yun. Ang dami-dami po, nagpapasukan na naman po ang mga text messages natin ngayong mga panahong ito, pero mamaya siguro natin mababasa dahil nagtatalakayan pa rin tayo. Ang nakalulungkot lang talaga, no? Dahil suspension po ay para sa programa, para sa noontime show na It's Showtime. Sa gitna ng mga bata, ng Isip Bata segment nila, ay sina Vice Ganda lamang at Ayon Perez. Pero heto, nanakit yung yung maliit na daliri, lahat na damay. 'Di ba? Lahat na damay. Nakakaawa po dahil yung mga co-hosts nila, yung miyembro po ng produksyon, lahat po sila ay damay-damay na po dito kung sakali na hindi pakikinggan ng MTRCB ang kanilang motion for reconsideration. Ganun eh. 'Di ba? Nakalulungkot na ang kasalanan na nagawa ng dalawa naging kasalanan ng lahat-lahat. Kumbaga lahat sa ibinigay na damay-damay na. Hindi pwedeng hindi. Yun. Kasi Showtime ang binigyan ng suspension. Hindi naman si Ayon at si Vice Ganda lang. Yun. Di ba? Okay. Eto, mula kay John, yun na nga, Nay, ang nakakalungkot. Kasalanan ng dalawa, naging kasalanan ng lahat. Ano ngayon ang masasabi ni na Vice Ganda at Ayon? Kaya ba nilang sustinihan ang hanap buhay ng mga kasamahan nila na mawawala kapag talagang natuloy na ang 12-day suspension para sa Showtime? Ano ito? Parang ganon. Anong parang ganon? Talagang yun ang kanyang sinabi. Tapos, nanay, ang napapansin pa ng mga tao ngayon nanonood sa kanila, parang casual lang sila na may suspension silang natanggap. Casual lang sila. Nakita mo yung ginawa kahapon ni Vice Ganda habang kausap si Bong Navarro, di ba? Na para bang isang biruan lang para sa kanila na kung maganda ang boses, pwede mag-announce ng suspension. Maraming beses po kasi na ang mga tao na kinakabog ang dibdib ay nagtatapang-tapangan. Marami po yan. Maraming panahon po na nangyayari yung ganyan. Huwad na tapang po ang tawag doon. Na kahit po tayo ay may dinaramdam, gusto pa rin po nating ipakita sa buong mundo na tayo ay buo. Buong buo tayo kahit pa dito sa naganap ay wasak na tayo dahil nagmarka na sa publiko yung suspension. Alam mo, Romel, kahit isang araw lang itong suspension ng MTRCB, kahit sa ano pong dialogo idaan, kahit sa ano pang salita, kahit sa anong lengguwahe, ang suspension ay suspension. Yun. Kaya nakakalungkot, di ba? Aapila kaya po pala may Showtime pa. Sana naman magtanda na kayo, Vice at Ayon. Nadadamay ang mga taong walang kamalay-malay. Tapos manunutil pa kahapon sa Showtime, parang naghahamon pa. Yun din yung napapansin na lahat ng mga nakakausap ko. Si Vice Ganda raw, mapaghamon. Si Vice Ganda raw, sutil. Yung kumbaga, parang wala lang sa kanya yung nangyari, di ba? Parang ganon. At yun nga po, ang katapat lamang po sigurong paliwanag dyan, kahit kinakabog na siya ngayon, ay gusto pa rin niya ipakita sa atin na siya ay matapang. Di ba? Mali yun, Romel. Kapag ikay nasasaktan, umaray ka. Kapag ikay nagtatagumpay, sumigaw ka. Ganun yon. Hindi po pwede na yung sakit po ng ating kalooban
o ng ating emosyon ay babaligtarin pa po natin at gagawin nating pagyayabang, paghahamon, at pagsusutil. Hindi pwede yun.